Sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon sa Biblia, kung ikaw usa ka magtotoo diha ni Ginoong Kristo, siguruha nga ikaw nakasugid sa imong mga sala sa hilom ngadto sa Dios nga Amahan. If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 1 John 1:9. Diha ikaw sulod sa fellowship uban sa Dios, giniyahan sa balaang espiritu ug andam sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia gikan sa pulong sa Dios. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. John 4:24. Kung ikaw mismo wala gayud mituo diha ni Ginoong Kristo isip imong manluluwas, ang isyu dili ang pagsugid sa imong mga sala. Ang isyu mao ang pagtuo lamang diha ni Kristo lamang. The one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only Son of God. John 3:18. He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. John 3:36. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works, studied to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Atong ablihan ang the word of truth sa Romans 8:28 to 30. Romans 8:28 to 30 sa pinulungang Grego. Oidamen te hote tois, agapusen ton theon panta, sonerge, ais agathon, tois kata prothesen, klitois usin. Hote tos proegno kai proorisen, somorphos tes ikonos tu weo autu aistu inai autun, prototokon en polois adelphois. Hus de proorisen tutus kai ikalisen kai hus ikalesen tutus kai idi kai osen, hus de idi kai usen tutus kai idoksasen. So kini makita nato sa screen mao kini ang gitawag nato equation of hope. Kini atong gikuha gikan sa ilustrasyon ni Robert Bethim Jr. Mao ni gitawag og XYZ radicals. So mao ni ang XYZ equals the good nga atong makita diha sa ani nga atong pagtuon sa Romans 8:28. Mao ni subject sa Romans 8:28. Imo ni combine XYZ equals kanang giingon diha nga good nga makita to sa Romans 8:28. So ang X radical is human life nga gi-impute sa kalag sa atong pagkatawo plus ang original Adam original sin nga gi-impute sa diha sa atong old sin nature sa atong pagkatawo equals first potential. Unsa may unang potential? Ang kaluwasan. So potential na ang kaluwasan. Idungag pagyod ang pertinent doctrine. Unsa may pertinent doctrine? Aron
ang potensyal nga kaluwasan mahitabo ang gospel. So ang gospel maayo og sa Binisaya pa maayong balita. And then naatay hope, no, paglaom. So ang atong paglaom mao na siya nga mahimong ang first potential mahimong paglaom. Ang paglaom mahimong katinuoran, reality. Sa higayon kita mutuo diha ni Ginoong Kristo. So X, so motoy X radical. So Y radical. Ang Y radical, X radical plus Y radical, mo ni siya ang Y radical, judicial imputation number 1. So unsa man ning judicial imputation? So mo ni ang judicial imputation, tanan, all our sins, tanang sala sa tao sa kalibutan gibutang dito ni Ginoong Kristo dito sa cross, no? Imputed to Christ. Plus judicial imputation number 2. Unsa man ang judicial imputation number 2? Sa panahon nga kita mutuo diha ni Ginoong Kristo, ang divine righteousness, God's divine righteousness ibutang nato, butangan ta sa divine righteousness. Nga anha diha ibutang sa eternal life, no? Ang mubutang ani ang Dios Amahan. So judicial imputation number 1 o plus judicial imputation number 2 equals the second potential. So unsa man ning second potential? Ang second potential mao ni siya gitawag nato og blessings in time. So mao ni siya second potential plus pertinent doctrine. So kinahanglan na agyoy doktrina. Kay kung way doktrina di man ta motubo, di ta ang potential di mahimong reality. Ang reality mao ning gitawag nato blessing in time. So kining tanang mga blessing in time adto ni ibutang sa diri nato katong God's perfect righteousness nga gi-impute nato sa Dios Amahan, gi-impute sa Dios Amahan diri kanato. Ang katong tanang blessings in time adto siya ibutang, no? So mo na siya nga ang imputation apil na kini kita mao na siya mahimo siyang realidad, ma-converted siya sa reality kung kita mo abot sa kini gitawag og spiritual maturity. So mahimo latang mature spiritually kung magsige ta og kat-on og doktrina. So last kini gitawag nato Z radicals. So ang Z radical mao ni siya ang imputation of eternal life sa dihang kita mituo diha ni Ginoong Kristo o kita naluwas, nga mao kini gitawag og laing sa lain pang term nga regeneration. Kita na tao pag-usab. Mao ni siya equals kini gitawag third potential. Ang third potential mao ni siya ang blessing and reward at maturity sa panahon nga kita mo sa di ba sa Y radical sa second potential, kung kita mo abot sa spiritual maturity diri sa third potential, ang mahimo siyang reality kini gitawag og blessings and rewards in eternity, no? So ang blessings and rewards in eternity ibutang na siya imputed to the resurrection body. Pero kini nga potential dili ni siya mahitabo, dili ni siya mahimong paglaom hangtod nga aduna gayoy kini gitawag nato pertinent doctrine nga resident in the soul. Unsa man nga doktrina kini gitawag nato eschatological doctrine. So dili lang kana kinahanglan ang imuhang doktrina sulayan gyud na, testingan gyud na. Mao na gitawag nato og undeserved suffering. Eschatological doctrine plus undeserved suffering kanang makita nato diha. Mo ni kaning undeserved suffering mo ni siya subject sa Romans
23:25 equals the final hope. Kining third hope nga gitawag na to og blessings and rewards in eternity. So mao ni kining XYZ, mao ni siya, balik ko nako, mao ni siya ang good nga makita nato diha sa Romans 8:28. Unya kining undeserved suffering, mao ni mga sufferings nga suwayan gayud sa Ginoo ang imuhang doktrina nga nagtuyok sa imuhang kalag aron nga sa ingon nga mao kanay kumupasar ka ana, mao na siya final test nga qualified na ka sa gitawag nato og blessings and rewards in eternity. Nga mahitabo lamang kana sa mga hamto nga magtotoo or mature believer. So kining basically kining Romans 8:28 to 30 alang ragayod kini sa mga hamto nga magtotoo, sa mga mature believers. Dili ni alang sa mga bag-o pa lang, no? Mga bag-o or karang gi-describe diha nga mga bata pa, kini mga masuso pa nga mga magtotoo, no? So kani sa unsa ning undeserved suffering, kini undeserved suffering mao ni subject sa Romans 8:23 to 25. So ato ko nang basahon, no? Romans 8:23 to 25. And not only nature, so mao ning material universe, but also ourselves. So mao ni mga mature believers, no? Though possessing the first fruit of the Spirit, so first fruit of the Spirit mo ni siya blessings nga which are imputed by the justice of God at maturity, no? Nga kining mo ni siya at makita nato ni ato ning masabtan pag-ayo, mao ni siya subject sa Romans 8:32 nga even we groan within ourselves. So kining groan within ourselves mao ni siya dramatization of undeserved suffering, eagerly anticipating. So mo ni siya hope, no? Paglaom. The adoption no siya refers to the redemption of our body. Unsa may redemption of our body? Kini gitawag na to og resurrection. For that, with reference to future hope. So future hope mo ni resurrection. We have been saved now when hope is seen is not hope. If we hope for what we do not see. So kining if ani mo ni gitawag sa Greek og first class condition. So ang first class condition is positive. Naghope ta nga positive nga mo bunga og positive result, which is ang kining atong paglaom which is tinuod man gayud. Mo ni sa Greek, no? First class condition. Though through fortitude we stand in eager anticipation. So, balik ko na ko, ang Romans 8:23-25, mao ni siya gitawag na to og undeserved suffering. So, atong sugdan ang Romans 8:28 ubad sa usa ka post-positive conjunctive particle the. So, kini siya gigamit isip usa ka transitional conjunction. Nya, aduna usay dinhi nga bersikulo gigamit usab kini sa laing paggamit kini gitawag natong intensive and empathic. So mao na siya nga instead nga atong i-translate og and, ang correct translation ani tungod kay kini intensive unya empathic, mo ni ang sakto pag-translate ani is in fact, no? So oidamen is a perfect active indicative first person plural of oida. So ang use pero perfect tense used as a present tense. Nganong gigamit ni siya isip usa ka present tense nga perfective man siya, perfect tense man unta siya aron sa in order to indicate cognizance. So, in other words, ang hamtong nga mga magtotoo
makasabot gayud sa mga prinsipyo ug kamaturan nga nagpalikod o nasa likod diha sa mga bersikulo nga makita diha sa Biblia. At the same time, kini usab ka kini gitawag og perfective present tense. So unsa ning perfective present tense? Dili sa English man god moingon kag perfect tense. Naghisgot ra gyud kana siya sa lihok sa verb, action sa verb. Pero kining sa Greek na atay gitawag og aspectual siya. So unsa man ning aspect? Kaning aspect is a grammatical term that expresses the relationship. So nagbutyag ni siya sa relasyon tali sa between the action of the verb and the passage of time. So sa English, di ba, ang gi-emphasize lang dahil is ang action. Pero sa Greek, na kaya tayo gitawag og aspect. Aspect, balik ko na ko, nga, mao ni siya nagpakita o nagbutyag sa relasyon tali sa lihok sa verb o sa dagan sa panahon. So, kung sa Greek gali, ato gayong hinumdon man nga wala lang kani magpasabot sa lihok sa verb, kundi ato pong consider ang dagan sa panahon. So mao ni siya perfective present tense nga kining doktrina naanna ni siya, nahitabo na siya sa past. Pero kining perfective present tense, di ba, nahitabo na ni. Perfective means human na, nahitabo na. Pero ang perfective is continuous. Nagpadayon ang di pa nag-ing sa perfect tense is ana gyud, no? Kahuman na, mao na. Pero kining perfective present tense, nahitabo na siya, kanunang nahitabo, kadaghang nahitabo, nga unya kaning gitawag natog naay resulta, no? Present reality for the mature believer. Sa laing pag-istorya, kining word nga we know sa nagpasabot nga ang usa nga hingtungdan ni ini, ang appeal ni ini na milabay na, nahitabo na, pero kining mga doktrina, mao ni siya doktrina na sa una nahitabo na ni, no, nasuwat na ni, nahuman na ni, pero kanunay nga ang iyang epekto nagpabilin, nag-continue. Ang iyang epekto mao nay mo produce sa kini gitawag mature believer. So ang reality ani ang katinuoran sa pagkahamtong isip mga magtotoo, no? So in short, mo katong X and Y radicals, di ba? Ang X potential is salvation. So the moment nga mutuo ka ni Ginoong Kristo, mulukso na ka sa Y radicals. Unsa man tong Y radicals? Mauto katong blessing in time. Mga blessings nga atong matagamtam sa panahon nga di apatas kalibutan. Kay katong Z radicals mo to yung mga blessings and rewards in eternity sa panahon nga kita dito na sa langit, no? So mo ni siya. Unya, ang active voice, ang mature believer, dili lang bisag kinsa magtotoo, ha. Way labot ang mature believer. Katong maoy maka-produce the action. Kanang we know, kung ikaw dili ka mature believer, dili ka makaingon we know. Unsa man nahibaw-an nimo? So no, ang nahibaw-an katong gitawag nato og XYZ radicals. We know, no? Mature believer produces the action. Ang indicative mode is declarative. Unsa may deklarar ani? Nga for a dogmatic statement of doctrine. So dogmatic statement, axiomatic ni siya nga nagpasabot nga tinuod, dili ikalalis, matuod gayud og ano man siya? Kanang why rason nga malalis tungod sa iyang pagkatinuod. Unya sigurado juga dogmatic, emphatic, axiomatic statement. The conjunction hoti is used after verbs of
cognizance, to express the content of that cognizance. So kining we know, anang we ana mo na siya yung mga mature believers. We know in fact that, we know comes first in the sentence, no? Ato kini pagahubaron, kining gitawag itong post positive conjunctive in a post positive order in English, no? Unsay sabutan na lain mo kuning Greek, kay kining post positive di gyud siya mag-una sa sentence, kinahanglan na ay word mag-una na, pero i-translate sa English na mo siya iuna, pero ani nga time, so ang sundo na to ang Greek order. Ang post positive kinahanglan na mag-una sa mag-una nga words, no? And then toys is a dative plural definite article. So article sa English mo lang da, word nga da, no? Pero dinhi ang definite article used as a demonstrative pronoun. So demonstrative kanang that, those, no? So mao ni siya ang article gigamit og demonstrative pronoun. So og translate na mo na siya those, to those, no? So to those mo na siya yung mga napasabot sa mga hamto nga mga magtotoo. And then dili lang siya, wala lang siya gigamit isip demonstrative pronoun, at the same time gigamit usab siya kining gitawag natog indirect object og dative of advantage. So mo ni siya nga ang indirect object which indicates the one whose interest the act is performed. So this is therefore the interest of the mature believer, nga kinsa interest sa mature believer, and mao ni siya nga nganong gitawag siya og dili lamang indirect object, pero at the same time dative of advantage, nga advantageous on the side sa mature believer. Kung mao ni ang mga magtotoo kung magsige tuon og doktrina advantageous gayud, mo nang gitawag dative of advantage, nga na sa ilang pagtuon og doktrina naka-take advantage sila, nga unang-una nakahibaw kas kabaturan, nangingon bitaw nato diha nga if you know the truth will set you free. Ang buot pasabot ana, kung nakahibaw kag doktrina, di na ka mailad sa mga lances ni Satanas, di na ka mailad sa mga human viewpoint. Although na yung mga human viewpoints nga dili sala, pero kana siya mo na daghang human viewpoints nga mga paagi ni Satanas nga ikaw malipat sa og malayo sa plano sa Dios. Unya sa sige kag tuog doktrina nga moabot ka sa espirituhanong pagkahamtong, makadawat ka kining gitawag ang advantage is makadawat ka sa blessings in time. Dili lang sa blessing in time, apil na ang blessings and rewards sa eternity. No, mao ni ibuot pasabot ani. So agapusen is a present active dative plural masculine participle from agapao. So means to love, to esteem, to delight in. So kining love ani mo ni gitawag og category 1 love. Ang category 1 love mo nay love for God, no? Category love to is mo nay love sa imong ginikanan, imong sa imong asawa ana, no? Kapikas kinabuhi. Unya mao ni siya kining agapusen mo ni gitawag og retroactive progressive present. So unsa may pasabot ani? Mo ni siya ang retroactive progressive present denotes what began in the past at
maturity and continues into the present with awareness and cognizance of the third hope, in which something has begun in the past and has continued in the present time. So, laing pagkastorya, kung ikaw makaabot sa espirituhanong pagkahamtong, ikaw aduna gayod o makabaton gayod og kapasidad alang sa paghigugma. Paghigugma sa Dios o paghigugma sa imong isig katawo, no? Mao ni siya ay kini dali ra gud ingog I love you pero kanang pagsulti ana sa pulong ra wa gina magagikan sa kalag wa baliwa ra ba kanang tap og sa bilisay ba taphaw lang ba nga kini siya kining gugma sa active voice ang balik ko mature believer lamang ang maka-produce niini, no? The mature believer produces the action. Ang mga bata nga magtotoo di pagyod makahimo niini, no? Unsa man nga action? Action nga nagagikan sa kapasidad alang sa paghigugma, nga makabaton kag kapasidad ba sa alang sa paghigugma pinasikad sa doktrina or tungod sa doktrina nga nagalibot og nagapuyo diha sa imong kalag. Unya ang participle is circumstantial. So unsa man circumstantial nga nag-emphasize nga nagpahimug-at gayod nga ang kamatuoran nga dili lamang nga nga kini ma-apply lamang sa mga hamtong nga magtotoo. Mo na siya nga circumstantial, ang hamtong nga magtotoo lamang kini nagpaklaro gayod, nagpahimug-at gayod nga ang hamtong nga magtotoo lamang ang makabuhat niini. Kining gitawag nato og kapasidad alang sa paghigugma, no? So theon is accusative masculine singular direct object of theos. So ton mo siya definite article nya ang gamit ani sa definite article is generic. Unsa ni generic? Mo ni generic definite article emphasizes the divine attributes leading to the unique plan of God. So mo ni siya sa so far mo ni gingog, we know in fact that to those who love thee, God, kay uban na i-translate kay to those who love God, kinahanglan naa ginay definite article. Kay kining definite article, balik ko nako, nag-emphasize ni siya sa divine attributes sa object sa ato ang love, ang Ginoo, no? To those who love thee, God, no? Only siya. And then panta is the nominative neuter plural of the adjective pas. So kung ato ning i-translate all things nya mao ni siya, all things mao ni siya kadtong XYZ radicals, no? Mao ni siya all things XYZ radicals. Unya kani siya kining panta gigamit isip, di ba, adjective man siya, pero kini gigamit isip substantive nga nagpasabot sa nagkalain-lain o nagklase-klaseng mga undeserved sufferings inubanan o combined with other blessings of maturity. Son erge is a present active third person singular from son ergio. So means to cooperate with, to work together with. So ang present tense is a static present. So static present for a condition that perpetually exists, no? Timan ato ni
static man siya, static present, perpetually exists for the mature believer only. A condition that is axiomatic for the mature believer. Nga ang makasabot ani, ang makatugkad na gyud ani kining mga mature nga magtotoo. Kay kung kita di patamtong nga maka sugat ang problema, hilak na yun ta. Usahay gali basulo na tong Ginoo. Pero di ba, usahay giingon ni Paul, to live is Christ. Pero sa may pinakanindot diya, to die is gain. No? Para ni Paul, to die is gain. Nya atong makita ni primero si Paul wa pa siya makaabot sa spiritual maturity nga nagampo siya. Sige siya kaampo nga tangtangon ang kining gitawag og thorn of the flesh. Pero gitangtang bas Ginoo. Pero may abot ang time nga si Paul kanang pagkaabot niya sa spiritual maturity, wa na niya di na kanang magampo tang mingon tagtangan ng mga problema, di na sakto. Ang matod pa ni Paul, gamito nimo ang divine solutions. Kay kanang mga problema mauna siya ay testing, mauna murag og mo eskwela ta. Kinaa may mga examination aron makita sa maestro nga ready na ba ni sa next level, ready na ba ni sa grade 2 o grade 3. Kay nig-exam na og di ka kapasar sa passing grade, hagbong jud ka. Mao sab kining atong espiritanong panginabuhi. Kinahanglan na joy testing. Nga ang mga testing ani kining gitawag undeserved sufferings. Ngano undeserved man tungod kay di ni bunga sa atong mga desisyon. Mura bag si Job nga gitagaan sa Ginoo og prosperity, pero bisan si Job walay sala, gitangtangan sa Ginoo tungod sa pag-challenge ni Satanas nga kana si Job may simbar na nimo tungod kay gitagaan nimo tanan. So way sa si Job, way gibuhat nga supak sa Dios, pero gitangtangan. So mao ni gitawag og undeserved suffering. Unsa man tong testing? Alang sa pagsulay sa pagtuo ni Job sa doktrina ni Job ug unsa gayud kana kalawom kung ang iyang doktrina nga naglibot sa iyang kalag makasukol ba sa mga pagdagmal ni Satanas. Pero atong nakita nga nakapasar gayud si Job, no? So mao ni siya ang buot pasabot ani nga ang mature nga magtotoo lamang ang makasabot ni ini, ang makatugkad ni ini kining tawag static present. Ya active voice, the all things of undeserved sufferings muna mo produce sa action. Unya kining gitawag natog indicative mode is declarative for the dogmatic statement of Bible doctrine. Nga declarative nga ang Bible doctrine tinuod gayud, epektibo gayud, pero ang mga para sa mga masuso, kung matod pa ni Paul nga pangasab-an ang mga taga-Korinto, kay kini taga-Korinto mao ni gihatagan og mga labing katingalahan nga mga gasa, espirituhanong gasa, speaking in tongues. Tungod ang mga espirituhanong gasa mao ni hinoy nakaingon nga kining Corinthians mao'y pinakabadlungon, usa sa pinakabadlungon nga simbahan. Unya para nila ang para nila ang spiritual gifts labaw pa sa doktrina. Mao nga katong mga tawhana unsay giingong Paul, ako mag-istorya ko, di ko ka hatag ninyo og gahi nga pagkaon. Di lugaw, gatas na gid mo, di ba? Para nato bragwa lang, pero insulto na kayo na. Pura ba og gusto ko hatag uta ninyo og lugaw, pero dip agyud mo ka take og lugaw, gatas gyud mo kutob. Meaning to say, bag-o pa mong inanak, bata pag lang masuso pa mo sa inyong espirituhanong panginabuhi, masuso pa gyud mo. Mo nang gatas gyud mo. Bisan paglugaw, di mo ka dawat, di mo katon, maimpatso mo, matukan mo. So, mo ni siya nga
declarative meaning to say aning undeserved sa piring ang makasabot ra gyud ini, ang makatuhop ra gyud ini ang hamto nga magtotoo. Preposition is plus agathon, the accusative neuter singular from agathos. So agathos is an adjective used as a substantive. It is translated as good. And the phrase is anarthros. So unsa maning kining word nga good, di ba? Gitawag diri the phrase is anarthros. Anarthros meaning to say walay article nga naguna, walay definite article nga naguna sa agathon. So unsa may pasabot kung walay definite article or also known as anarthros? Ang anarthros emphasizing the very high quality of the noun sa word nga agathos. High quality. Meaning to say, kining word nga good with intrinsic value. Nga, ang word mismo naa siya value, naa siya intrinsic value. Na may daghang, for example, kwarta. Ang kwarta nga papel, wala na siya intrinsic value. Meaning to say, ang kwarta mismo walay value. Nganong naman ay value? Tungod kay ang mga tao misalig, umingon ang gobyerno, sa gatos na. Pero sa panahon nga mahugno ang gobyerno, kanang kwartaha, mas maayo pa tisyo ana kay magamit pa og ilo, og ka, tukag CR. Pero kanang kwartaha, wala mo na. Maura na sa kanang gitawag og Mickey Mouse money katong during the Second World War ba, nga ang kwarta walay value. Mas maayo pa na kung sa panahon nga mahugno ang ekonomiya, mas maayo pa ng sensiyo kaysa papel. Kaya ang sensiyo mismo na ay value. Maubita nang sa labi na sa kwarta sa unang panahon. Kay ang kwarta sa unang panahon, mahimong singsing, himoong katong gitawag og sinubong, paliton galit og mahal kay piso. Palitog sa gatos kay ang kwarta mismo, ang sensiyo mismo, adunay value nga ma-convert into sing-sing. Di pa nag-ing sa papel nga walay value. So mo nigiingon kining word nga agathos, good with intrinsic value. Intrinsic nga naa siya value mismo, ang butang mismo na value. Mao ni siya. Anarthros gi-emphasize niya ang word nga good. So unsa maning good? Mao ni siya katong three hopes bitaw, XYZ radicals nga ang unom ka imputation nga mo resulta sa 7th imputation kining word nga good. Usin is the present active participle masculine dative plural from aimi. So usin, this is a dative plural of advantage and indirect object from the definite article used as a demonstrative pronoun. So the demonstrative pronoun calls special attention to the mature believers only. So, this is an articular participle, no? And the present active participle is an intensified linear action chart, or also known as static present, or something that always exist. So unsa maning kining gitawag natog linear action chart. Sa linguistics, kining action chart refers to how a verb is structured in relation to time. Unlike tense, which primarily indicates the time of action, ang action chart focuses on the kind of action expressed by a verb. So, mao ni siya ang action chart. So, action chart, mao niya, balik ko na ko, ang focus niya is ang klase o matang sa action nga gipakita
sa lihok sa verb. Sa English tense, ang focus lang niya is to indicate the time of action. Pero kini action chart, duha ni time of action ug ang klase o matang sa action sa verb. Unya, active voice, the mature believer produces the action. Pero mao ni siya, bisan pa man ang tanang magtotoo, way labot ni magtuo, are elected or called. Kay kini magong word nga election, mo epekto ra ni or applicable ra ni alang sa magtotoo ra. So, kung ikaw di ka magtotoo, dili ni ma-apply kining word nga election. Or bisan pa man kanang word nga predestination. Kining election musugod lamang kini sa panahon nga ikaw human nga ikaw maluwas. Sa diha ikaw sa panahon nga motuo ni Ginoong Kristo, diha usa sa mga 40 ka butang nga ato madawat isip mga magtotoo ni Ginoong Kristo kini gitawag og election. Nahimo lamang kitang elected or called tungod ni Ginoong Kristo. So, kung di ta motuo ni Ginoong Kristo, mala dili jud ka elected, di ka called. Munang kining pangunahuna nga moingon nga ang Ginoo nanay pinili, mao nay giingon nga doktrina ni Satanas na kay ano, gihimo nila ang Ginoo nga bias, gihimo nila ang Ginoo nga kanang pabor-pabor. Binuang man nga istorya kanang kwan. Ang tao maimperno tungod sa desisyon ra pud sa tao. Giunsa niya pag-decide nga gi-reject niya si Ginoong Kristo. Dili kay kanang mga tawhana moingon ning mga misunod sa doktrina ni Satanas, moingon nga kana siya di na siya motuo kay ngano, di man siya elected, di man siya called. Mao nay gitawag og nailad sa lances ni Satanas tungod kay walay truth. Tungod kay dili man mo katuon og doktrina, kanarang unsay idigbasa sa Biblia nila, kanarang unsay masod silang una-una. Imbes kay ang atong hunahuna ipasibo sa Biblia, dili ang Biblia ipasibo sa atong hunahuna. Mo nay gitawag og kinigitawag nila og eisegesis, nga ang Biblia may ipasibo sa ilang hunahuna, imbes kay exegesis nga ang atong hunahuna may ipasibo sa Biblia. Nabalim noon. Mao na nga inigbasa, election. Ang Ginoo bisag unsaon nimong tuo di jud ka katuo kay ano, di man ka elected. So ang Ginoo, moingon ra ba sila nga gamiton nila ang Ginoo sovereign ang Ginoo. Magbuot tay ka, ingnon ka. Magbuot tay ka. Nga kun sumining gipalabas nila ang Ginoo is tyrant. Ang Ginoo wala justisya. Ang Ginoo unrighteous. Gisayunan ka. Unsa na may justisya? Ikaw ibutang ta lang. Hala buhat kag gikan pagbata nimo hantod pagkatiguang nimo, way lain nimong giatupag, way lain nimong goal, way lain nimong desire is pagbuhat og maayo. Puro maayo lang gusto nimo. Pero ang imo ding pagbuhat og maayo, kawang lang kay abot nimo dito. Pagtan-aw di man ka elected. Di man ka pinili. Katong mga tao nga raise hell, wala raise hell. Pero pag abot dito, daghanan ni mo sayo, pero pinili mo gug ka. Mao nang kuan. Ingon ala pag istorya, di ba na binuang? Bisan pag kita wa tay kaalam sa ato alang pagtawhanong pagsabot, di ba na binuang? Mo na gitawag og doktrina ni Satanas. Kay ano? Ang style ni Satanas kay libugon yun ang pangununa sa katawhan, kaya moabot sa once nga malibog na ka, labi ning ang malibog kani mga leader sa relihiyon, maunay unahog libog ni Satanas. Kaya ano, iniglibog ana, ang ipanudlo ana didto half-truth. Unsa man ang half-truth? Equals, basta sagulan gali na, ang kamatuoran, sagulan gali na gamayng bakak yun na, automatic. Mo na gitawag half-truth. Di gina madawat sa standard sa Dios. Kinahanglan nga black and white na kamatuoran ug di kamatuoran. Waya mo half. Yang
style man ni Satanas ang half truth. Mo na daghan na ila na nga ipalabas nga ang Ginoo na nay mga pinili. Mo ni siya. Kining Romans 8:28, 29, 30 nga kini siya kining gitawag og eleksyon. Wa pa gibuhat sa Ginoo tanan-tanan nanani sa plano sa Dios nanani tungod sa omniscience sa Ginoo nahibaw siya pero wala magpasabot nga ang iyang kahibaw mura ba og computer. Kining computer nanay program na pero kada nga program dili na siya magamit kung way mo operate. Ang mo operate na tao. So aron masabtan nato ingon ana kay ngano way laing explanation nga atong masabtan yon kining computer, di ba? Ang computer ay program na. Pero kanang program di magamit. So ang mugamit og sa ato ni butang sa espirituhanong Panginoon ang plano sa Dios na nanadaan. Apil ni ana ang kaluwasan. Pero ang tao ang mugamit kay bulisyon nato. Ang bulisyon na ni programa. Pero kanang nga program muingon na atong kabubuton adi ko mudawat ana nga program. Away kanay mahimo ana nga program. Pero kung ingon kag mudawat ko ana gamito nimo to ang program. So ma-benefited ka sa program sa computer. Ingon ana ang omniscience of God nakahibaw na siya daan pero ana magpasabot nga giniyahan na tanang desisyon nimo. Ang tanang desisyon sa imong kinabuhi gikan nimo na dili na gikan sa Ginoo. Mao bitaw nang kalibutan perting gubuta hala karon pila ka mo gubat kay ano tungod sa desisyon sa tao dili na pagbuot sa Ginoo gitugutan lang na sa Ginoo siya. So yun ana siya ang election na daan mao bitaw nang before the foundation of the earth pero wala magpasabot nga giingnan kas Ginoo hoy ug mingon kog ambak meaning to say tanang mingon uban nga ay kaning akong kinabuhi ko ano mo gani mao mo ni marka sa kapalaran marka sa kapalaran ang tanang mahitabo sa atong kinabuhi bunga na sa atong desisyon bunga na mo decide kag moingon kag di na ako eskwela pagbuot sa Ginoo na moingon kag magminyo na ko pagbuot sa Ginoo nga magminyo ko sus ang naminyoan kaya wa mo hinungdan yung Ginoo anong gitagaan mo kuno mo ani nga Ginoo basulon mo na siya nga ang election na program na siya nga mao na ang sovereignty of God ug ang free will of man coexist meaning to say ang sovereignty of God dili manghilabot sa kabubuton sa tao kay kung ang manghilabot ang sovereignty of God sa kabuton sa tao violation na sa angelic conflict mura na tag robot nya karon robot ka kanang sa panahon nga ikaw makasa giingnan maka sa Ginoo hoy ayaw buhata kuan ba ka disiplina ba ka wa nga ikaw manglibak ka kung ikaw unsa diha mangabit maghubog-hubog wa ba din mo na babuhat pwede buhaton nimo na ka minuto kada oras kay ano girespeto sa Ginoo ang kabubuton nya karon kung magkagubot-gubot atong kinabuhi Ginoo pa sa ngilan kay nganong ngani man ang Ginoo nganong gihatag man nganong ako pa man Ginoo sabi labot ako imuha ra ng desisyon giina kanako og ayaw nang lakiha kay way hinungdan na mamugos jud ka laki away pagali ka sa imong ginikanan imong giaway kay karon pag maniman pa bayot man di ay so kuan mo karon gina bitaw ka sa imong ginikanan nga ayaw ala kay laki gusto ana magtuman jud ka ya karon nga naminyo na mo uy bayot man di ay awa may problema ng bayot kumutuo lang siya ni Ginoong Kristo kasagaran po ning bayot di mo mutuo kay kuan mahadlok man nga daghan po mo condemn uy problema may bayot kadaghan bayot maluwas pero kasagaran magud ning mga bayot mga tumboy di mo tuo Ginoo kay ngano mahadlok man nga uy kuan ko anang kuan ni kay muhisgot kag bahay Ginoo ay ayaw na wa problema bayot ka tumboy mutuo ka ni Ginoong Kristo
ang giingon diha sa Biblia, believe in the Lord Jesus Christ. So padayon ta kay murag may aksyon na tagsimang. Balik ta dire sa kining gitawag nato og Romans 8:28, no? So mao ni siya nga ang participle is circumstantial nga for the fact that mature believers are under the principle of election. Mao ni siya. Kitang tanan basta magtotoo ka, elected ka, musugot kag sa di. Elected ka, under ka sa election. Nya mao ni siya nga sa aling usin kining active voice ani ang mature believer lamang ang makaproduce sa action bisan pa man ang tanang mga magtotoo are elected or called. Kletos is the dative masculine plural from kletos. So it means called to privilege. So kining kletos technically gigamit siya alang sa kining gitawag nato og doctrine of election. Mao ni siya. Preposition kata plus prothesen, the dative masculine plural from prothesis, it is related to God's plan and purpose. Corrected translation, we know, in fact, that to those who love the God, all things work together for the purpose of good to those who are the called ones according to the predetermined plan. Romans 8:28 corrected translation. So mao ni atong part 1 sa atong exegesis sa Romans 8:28 to 30. So daghang salamat.